Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin. Na ginagawa ni Lacson. Kaya naman itong si Lacson, pikon na pikon nung itinatama ni Marcoleta. Naku po. Yan ang problema no? Pagka ako kasi, yan o kasi problema kay Pinky Lacson. Ano yan kumbaga, lumaki ang ulo. Dahil napakatagal yan na senador, wala akong nagko-correct sa kanya. Tsaka pinipresenta niya sarili niya bilang isang independente, credible, at pagka binuka niya bunganga niya, siya dapat lagi ang, yung mga rason niya, yung mga punto de vista niya, gusto niya yun lang lagi ang tama. Yan talaga si Ping Lacson. Pero nung meron na Rodante Marcoleta dyan sa Senado, hindi pwede yan. Di ba? Hindi maaari ang mga ganyang klaseng style. Anak ng toka, oo, investigador ka pero hindi ka abogado. Di ba? At ang matindi ho dito mga kababayan, tuta ho siya ng mga oligarko at ng mga bangag dyan sa Malacanang. Gago! Nako. Mukhang umiiyak na itong si Lacson dahil sa minority report na inilabas po ni Marcoleta at ni Senator Amy. Naku po, patay tayo dyan ha. Marcoleta. Ibig sabihin, mas iiyak siya dito. Kasi, ano pa nga lang ho mga kababayan, minority committee report pa lang talagang hindi na humalaman ni Ping Lacson kung anong hahawakan niya sa kanyang katawan. Doon sa naging programa ni Senator Rodante Marcoleta dyan sa Net 25, yung sa ganang mamamayan. Sa tingin mo natin, nagmumura na yan si Pinky nung pinapanood niya yung sa bagay, hindi niya siguro papanoorin Ano yun, bitter yun Kasi alam nitong si Pinky, alam niya kung bakit nagagalit si Pinky. Kasi alam niya na tama ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Yun lang ho ang dahilan dyan. Tama ang mga punto de vista niya. Hindi niya lang pwedeng sabihin kasi hawak siya sa liig ng mga oligarko at ng mga bangag sa Malacanang. Ito na ho ang interview ni Senator Rodante Marcoleta. Good evening. Welcome to the big story. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country. We started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report You remember Senator King promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatango-tango lang. So when can the Filipino people await really the submission of the final report? Kasi ang mga tao, they're agitated. They're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Hindi lang ninakaw, nilimas ang kaba ng bayan So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee
Mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report in the history of the Senate? Karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Okay, pero We encourage them to do that. all right. Now, Senator Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yan eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Nako! Pati yung kanyang dalawang privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Nako mo! Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan. Oo. Makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo. Baka naman may mapulot kayo dito, baka naman makatulong ito. Because, ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta, nung sa huling... Senator, sorry. Hindi ako sanay. Senator Marcoleta, before... Hindi nyo kasi ini-interview eh. Dapat interviewin nyo lang. Dapat dalas-dalasan yung pag-i-interview kay Senator Rodante Marcoleta para masanay kayo na tawagin siyang Senator. Noong una, hindi rin ako sanay eh. Kasi first time tagal nating tinatawag ko. Naiintindihan ko. Kasi hindi nyo kinukuha niya ang kanyang side. Dapat dalas-dalasan nyo ang ang dali lang naman kontakin niya kahit tayo dito sa PH Update. Pwede nating pakinggan yung mga interview niyan. Hindi natin makukontak. Ano ba? Wala tayong kontak dyan. Wala tayong kontak dyan kay Senator Rodante Marcoleta. At saka ano lang, pwede na tayo siya. Mahirap na eh. Nakakatakot ano yan. Yung hindi ka basta-basta magtatanong dyan kasi ilalampaso ka niyan. for the last Blue Ribbon... Teka lang, meron akong punto, di ba? Tama naman yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Mantakin nyo. Diba, ganito lang ako kasimple mga kababayan. Kung basura yon, di basura din pala yung privilege speech-keeping Lacson. Basura din yung tatlong hearing na kinandak niya na kung saan wala tayong nakitang resulta mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Diba? Committee hearing, no, nag-arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, no, and the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila saan sumasagot, what do you feel? But, well, in the same vein, Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discayas. Like what? Yan. Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yun para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga Discayas? Alam mo yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yun eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, ay doon muna kukunan ng restitution. Sino magpo-compute? Magkano? Baka pagmula ng corruption yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung wala sa batas, bakit niya pinapalitan? Hindi ba, you are bending the law. Hindi si Discaya pinagtatanggol ko doon. Nagkataon lang si Discaya
siya ang kauna-unahang nag-apply under the WPP. Ang problema, bago pa ma-process yun, nagsalita na yung dating DOJ secretary noon, ay hindi ko basta-basta ipoprocess yan hanggat hindi niya sinusoli yung pinagnakawan niya. Nakakita ka ba ng ganon? Nasa batas ba yung ganon? Senator, Wala naman akong makuhang iba ng mga testigo para ang mga lalaking isda ang maituro. Mahirap ito mapapasapanganib ang buhay, kaya nga meron tayong WPP. Pero kung ang batas na para sa kanila hindi gagamitin, bahala na sila. Pero yung sinabi pong statement ni Curly Discaya nung hearing na yon na parang sila pa ang ninanakawan, ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun eh. Yun ang pakiramdam niya eh. Di ba? Pinampihan ko ba siya doon? Hindi Ang gusto ko malaman, paano ko nag-aabogado sa kanya? Paano ko nag-aabogado in the same manner na kapag ako nagtatanong, ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Discaya? Ay kay Gutesa? Nung tinatanong pa si Gutesa, ako sumasagot. Nung si Gutesa ba ihayag ko doon, ipresenta ko? Wala ba siyang sworn statement? Meron. Tinakpan ko ba yung mukha niya? Hindi. Bakit yung dalawang babae tinakpan ang mukha? Bakit hindi kami binigyan ng sworn statement? Ano ngayon itatanong ko sa kanya? Walang sworn statement? Senator, syempre, bago ito, no, kayo pa po yung chairman ng BRC, binabatikos na rin po ng mga tao, allegedly, yung asawa nyo daw may koneksyon sa mga Discaya. For once and for all, do you want to lay that to rest? Nagpaliwanag ko na yun, di ba? We proceeded from an ignorant question. Nagpaliwanag ko na yun. Okay. So, Yun ba yung issue natin dito? hindi po. Marami po kaming katanungan kung mamarapatin po Okay ninyo. lang. Okay lang. Yung relasyon Yes, ma'am. po ng minority at majority sa Senado ay mukhang talagang hindi na maayos. Ano po ang masasabi ninyo? Paano po ba maisasaayos ang relationship between the minority and the majority? Sa akin palagay, madali naman yun eh. Magkaintindihan lamang kami kung saan patungo ba, ano ba yung direksyon ng pagdinig na yan. Yeah. Hindi ba pinag-uusapan natin, makita natin ang utak? Tingnan mo yung sinabi ni Senator Lacson. Doon sa kanyang opening statement, last January 19, nung Lunes, let me emphasize one point, sabi niya. We always go where the evidence leads us. Ang dami niyang binanggit. Number one, halimbawa, nung plenary debate ng budget, panahon ng DBCC, nandun sila. Hindi niya dinisclose yung 8 billion pesos in connection with the disclosure of Saldico na merong 100 billion allegedly na pinalagay ni President Marcos sa net. Kinaunto niya yun. Siyang nag-conclude, hindi totoo yan, sabi niya. Actually, kanya, ginamit ang pangalan ng Pangulo ni Adrian Bersamin. Paano niya na-conclude yun with certainty? Hindi man lang namin nakausap si Adrian Bersamin, hindi man lang niya pinatawag doon. Si Trigib nandoon. Nandun si Bernardo. Hindi lamang niya pinagharap. Meron general denial si Trigib. Bakit hindi natin busisiin? Akala ko ba, we should always go where the evidence leads us. Nandun na yung dalawa eh. Dahil ba merong general denial si Trigib? Gano'n na lang. Sinabi niya, sabi pa ni Senator Kiko, ibig mo sabihin nagsisinungaling at sinungaling si Yusek Bernardo. Yes sir, sabi niya. Pati hindi kumigo si Bernardo. Papayag ba kayo nang kinuha nilang state witness? Sinungaling? Pati sila kumigo. Tapos sinabi pa ni Senator Lacson, mahirap pabulaanan sinabi ni Bernardo kasi 2.8 billion nasa GAA. Kinuha sa ang program fund. So, ang liwanag dito, ba't hindi tayo doon pumunta? Bakit ang pinag-uusapan natin dalawang babae na nakatakip ang mukha? Nasa rules ba namin yung nakatakip ang mukha? Wala. Pero pag kami ang gagawa, wala raw sa rules. Pag sila pwede, kahit wala sa rules, okay lang. Can you see the difference? Correct. Galing ni Senator Rodante Marcoleta. Talagang ika nga na-checkmate na naman ho itong si Pinky doon sa mga punto de vista na yon, itong si Senator Rodante Marcoleta. At ang matindi ho dito mga kababayan, sinabi, Diamond Hotel,
hindi man lamang alam naman natin na yung mga CCTV footage doon sa Diamond Hotel na yun, dinilit na yun. Pagkabanggit pa lang ng pangalan, burado na ho yung mga dokumento na yun. Tipong, okay, sige, sigurado ka, hindi kayo nagkita, hindi kayo nagpalitan ng sasakyan sa Diamond Hotel. Diyan sa petsa na yan. Supina nyo. CCTV footage ng Diamond Hotel. Alam naman natin na wala na yan. Kayo ba naman, kahit kayo ang hotel, may-ari ng hotel na yan, na makakalaban nyo si Martin Romualdez at si Marcos Jr., pwedeng pahirapan yung business nyo na yan. Sa tingin nyo ba, mananatili yung mga dokumento na yan? Wala na yan. Tanggap na natin yun. Kaya hindi na natin sinasabi dito sa PH Update na kunin yung mga CCTV footage ng mga parking ng Diamond Hotel. Dahil alam natin wala na yan. Mantakin nyo, abogado nga na nag-notaryo, tinanggihan yung notaryo niya dahil makakalad siya dito sa napakalaking skandalo na to, at naiintindihan natin yon sa parte ng Diamond Hotel. Pero sana kung meron man, ilabas nyo yan para tulong nyo na rin yan sa ating mga kababayan. I-blur nyo na lang yung mga plate number, pero ipakita nyo na talagang merong nagpalitan ng sasakyan dyan sa Diamond Hotel na yan, di ba? Senator, we do understand the public is really impatient. Gusto nyong magbigay ng inyong report. In the end po ba nakikita ninyo that the blame should be at the doorstep of Malacanang? Sabi nga niya, we always go where the evidence leads. Gusto kong malaman kung talagang doon maglilid. Siya yung chairman Gusto ko doon niya kami dalhin kung saan man yun. Hindi sa akin manggagaling yun. Okay, and balikan ko lang quickly yung majority and minority relationships within the Senate, Senator. Yung minority report kasi was signed by 6 out of 9 members. We know na indisposed po at unavailable si Senator Bato. Pero may reason po ba kung bakit hindi 8 ang pumirma nito? Hindi, pumirma nga si Senador Bato, 6 out of 9 ang pumirma. Ang hindi lang nakapirma, si Senator Alan, may sakit siya nung araw na yon. Si Senator Chis, hindi kasi siya member ng Blue Ribbon. Si Senator Joel naman, sabi niya, bro, pinababasa ko, pinariripaso ko muna sa mga mukhang magtatagal, sabi niya. Napag-usapan na namin, total 6 na yung pumirma, binigyan namin ng kopya ang opisina ng ating Pangulo ng Senado. Iyon ang dahilan kung doon namin binigay. Hindi sa Blue Ribbon. Ayaw namin mangbastos. Binigay ko na lang namin sa opisina ng Senate President, thinking na ang Senate President pwede nilang pag-usapan kahit privately. Ang plano namin doon, makita man lang nila. Diba? Kaya lang, yung media naman na kinausap namin noon, nung una kong ibigyan ng kopya sa... Akala ko naman, kahit papano, ilalabas nila yun para makatulong man lang. Agitated ang tao, kagaya mo sabi mo, frustrated, nagagalit na. Kung hindi pa pala kami magtatawag ng press con sa Senate, hindi man lang pipikapin. December 10 pa, ma'am, nung ibigay namin sa opisina ni Senator Tito Soto. And having said that, Senator, may posibilidad ba na mag-iba yung mga grouping sa Senado? What I mean is that leadership change, is there talk of that? Kasi napaka-slim nung majority right now. So, yung minority is actually in the position. So, kung may unsatisfied members of the majority, may ganun po ba? Ay, hindi ko na wala akong tinitingnan na ganung angulo. Hindi yun ang aking priority. Ang priority ko matapos natin ito kahit papaano. Ano lang yun nasagap lang na balita ni Banat Bayo na hindi yun yung content ng sinasabi dito ni Senator Dante Marcoleta. Disclaimer disclaimer ho yan mga kababayan. Baka sabihin ng mga kasama natin dyan, di naman pala si Banat ho yun, si Banat. Baka meron ho siyang nalalaman na hindi natin nalalaman. Marami hong nalalaman niya na hindi natin nalalaman. Mabigyan natin ng paliwanag ang taong bayan na ito ang pinaka-importante. Kahit sino pang mamuno doon, kahit sino pang maging pinuno, ay sa amin ang importante, mapagsilbihan natin ang mamamayan. Pero dun po sa minority report, wala pong, you were silent. Siyempre, kabahagi ng minority ang ilang senador na involved or tagged, could be involved in the flood control scandal. Pero parang napawalang sala sila.
Or at least hindi Sino nyo po? nabanggit yung mga senador po, like Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Kung binasa Jinggoy. po ninyo, hanggang sa kaduluduluhan yung minority report, sinasabi namin dito na meron kaming parang misgiving sapagkat nung mabanggit ang mga pangalan ng 3 senador na involved in the minority, nag-intervene na po roon ang Secretary of Justice. Maalala ninyo, mga resource persons namin ito Biglang darating ang Secretary of Justice, makikialam doon, kukunin niya, dadalhin sa NBI, pagbalik niya, meron siyang supplemental affidavit. Kaya tulad ni Bernardo halimbawa, meron siyang unang affidavit, saka kukuha niya, saka dadala sa NBI, akalain niyo, nakagawa ng 2 supplemental affidavit nang wala kaming kinalaman. Yung trabaho pa namin yun. Doon lang nabanggit ang mga palang. Pinalagay namin doon na meron kaming misgivings dito. Kaya namin, kahit na nabanggit ang pangalan, sana hindi ganito ang paraan, sabi namin. Because this is purely legislative investigation. It is an investigation in aid of legislation. Hindi ito, hindi ito police investigation Ang ginagawa nila, mapapalitan yung unang affidavit ng isang supplemental affidavit, another supplemental affidavit, wala kaming kinalaman. Hindi namin alam kung ano nangyayari. This should not have been happening. Ang tanong kanina kung magkakaayos kami, madali kami magkaayos nito kung mag-iisa ang direction namin, kung para sa tao kami. Senator, parang correct me if I'm wrong, na ang impression ko ay para bang niluluto? Ganun po ba ang implication ng sinasabi ninyo? Wala kaming sinasabing ganon. Ang gusto lang namin sabihin, kung talagang we will always go where the evidence leads us, yun ang panatilihin namin. Palaging ganon ang parameter. Kung may ebidensya, yun ang puntahan. Bakit yung sinasabi nilang 8 billion na binibigay ni Bernardo kay Trigib, at si Trigib naman binibigay niya kay Adrian, bakit hindi ito yung suyurin natin? Bakit yung sinabi ni Senator Lacson na makita niya yung Cabral file, at least 5 secretaries and an undersecretaries were recipients of allocables as shown in the Cabral files. Ba't hindi niya ipatawag yung 5 secretaries? Hindi ba dapat ganito yung gawin natin? So, yung Tamarin Street, Yan. sa South Forbes, binanggit yung dalawang nakamaskarang dalawang binibini. Pakay lang pala ituro si Diskaya na siya nagpapaalis sa kanila. Yun lang pala yun ba yung pag-uusapan natin? And why did they concentrate on the problem of coordinate? Alam mo nung ako yung chairman pa, kung di ako nagkakamali, the first or second hearing pa lang, sinabi ko na puro mali ang coordinates nito. Ngayon, siguro kalahati nung hearing, yun yung pinag-usapan nila, they confirmed that the coordinates are really wrong. Sinabi ko na ito September pa uulitin na namin yun? Yun ba yung gustong marinig ng tao? Ang gustong marinig ng tao, hindi mga wrong coordinates, sinabi ko na yun Ang gustong makita ng tao, sino ba may utak nito? Nilimas na ang kaban ng bayan, hindi ba importante sa atin yun? And finally, Senator, there are 3 impeachment complaints filed against the President. Although this may end up in the Senate, ano po ang pananaw ninyo ukol sa... I'm asking because yung complaints link the President to the flood control scandal. Patawarin nyo na po ako kasi hindi ako makakapag-comment yan kasi sabi mo nga, it might lead to the Senate. Kung magkaganon, magiging Senator Judge ako, I will not like to preempt this. Pasensya na po kayo. Alright, marami pong salamat sa inyong panahon, Senator Rodante Marcoleta. Ayun na nga mga kababayan, rumekta naman ho tayo ngayon dito sa naging interview nitong si Attorney Ferdy Topacio dyan sa On Point dito kay Ma'am Pinky Webb. Kaugnay ho ito doon sa bigong pagsasampa nila ng impeachment laban dito kay Marcos Jr. dahil hindi tinanggap ng opisina ng SecGen. Ito mga kababayan. Against President Bongbong Marcos, pero ano mo nangyari? Siyempre wala po doon si SecGen. Yes, wala daw siya. She was in Taipei and we talked to the executive director who flatly refused to accept our impeachment complaint. Who was your endorser? They would not want their identities divulged at this point.
But what they said is that because of what the Makabayan bloc experienced, they would only go down once it was certain that the impeachment complaint would be accepted. So they were there. They were there. Yes. All three of them were inside the premises, just waiting for our go signal to go down to the office of the SecGen and affix their signatures as endorsers I see. of the They would have done it complaint. right there and then kung Yes. tinanggap po yung inyong complaint. Yes, Nandun po definitely. sila. And we informed the executive director of that fact. But no, they didn't want to accept Yeah, it. and we were insisting, but of course, we cannot do anything. But we have it on video that we tendered the complaint, which is under the law, tantamount to acceptance thereof. Ganun ba yun? Well, there are principles to that effect. But did you leave also your complaint? They refused to accept it, and that is contained in the video. I was handing it to the executive director, and he refused to have anything to do with it. Sabi It nga was nila, really funny. they didn't even want to touch it. Yes, Yeah. exactly. Attorney Ferdy, let's talk about this because I spoke to Nato earlier. No? Ito nga yung pinag-usapan din natin during the break. Should be filed with the Office of the Secretary General. Malinaw naman po yun under Section 3, filing and referral of verified complaints. Do you plan, I heard a while ago that you might question this before a higher court, itong hindi pagtanggap nila? Yes, definitely, because this practice has to stop. It happened with the Makabayan bloc. It happened with Duterte Youth last year, where they also refused to accept it. And what is happening is that they only accept the impeachment complaints that they want. And those that they do not want, they find one reason or another to reject it or refuse to accept it outright. So that has to be stopped. When do you plan to question this before the Supreme Court? Well, immediately, because we are still debating amongst ourselves whether to return on Monday and make another effort or to simply go up to the proper judicial authority, since we have it on record anyway that they have really refused to accept it in contravention of the rules. So to be clear, you are considering, you're not yet sure of actually questioning this before the Supreme Court, and it is a Monday. We are more or less sure. It's just the timing as to whether we will make another effort or we go straight to the Supreme Court. Let's talk about the arguments that your group is part, or rather forms part of your impeachment complaint. It's also betrayal of public trust. And ano pa ho ba? Betrayal of public Actually, trust? everything that's in the Constitution except for treason, because treason is a wartime crime. So, I believe that the grounds are familiar to everyone. There's flood control, there's the GAA, 3 GAAs, there is the Tatlo po, corruption, 2023, 24, 25, okay. yes. Tama lang, tama lang. And of course, the knowledge that there is corruption but failing to do anything against it. And of course, the statement of Senator Amy Marcos, a sister who should know about the family tradition and the family practices, who made a very strong case for drug use with respect to the president. Yun po. It's pretty much the same, Yes. I guess, as the first also complaint. Dahil ginamit din sa first complaint yung sinabi po ni Senator Amy Yes. about her brother. But in your complaint, are you also alleging direct involvement in kickback due to the flood control project? Yes, Meron din po yun. yes, that is included in bribery and betrayal of public trust. And I believe that one of the things that bolsters our contention is that the trust rating of the president is at an all-time low. So if that is not a betrayal of public trust, then I do not know what is. But is that good enough evidence for you? Is that strong enough evidence for you? Because if we were to look at surveys, it was also proven, Liuba, during the last elections that a lot of the surveys actually didn't really reflect what came out during the elections. Well, we are not going to present, of course, the surveys as Exactly. evidence. It's just a result of the betrayal of public trust. And as everyone knows, an impeachment trial is not really evidentiary in nature. It is political. So it ebbs and flows with the politics of the times. What about in terms of, in relation to corruption, what evidence are you going to present there? I believe there is a lot of evidence that is what they say res ipsa loquitur, or they speak for themselves. The failure to veto certain provisions which have already been held unconstitutional in the 2013 case of Belgica. The knowledge that there is corruption, but as
as stated by no less than a member of the legislature, Representative Toby Tiangco, who has no interest in impeaching the president. Which one among his statements are you The referring one where to? he said that the president was aware of the corruption. So if he is aware of the corruption, what is he doing about it? Which exactly? Which